Okay. Good morning, mga kapogi, no? Another day, another tip na naman tayo. Okay. Ito, no? Para doon sa mga mahilig ulit mag-DIY nitong motorcycle batteries natin, no? Gaya na lagi yung sinasabi, mga kapogi, no? Ugaliin natin gumamit ng battery holder, no? So, this time, no? Bumili ako ng netong 5L battery case, no? Unfortunately, mas maliit pala ang width nito. Ang width nito, I think, sorry, nalaglag. Ang width nito, ayan, I think 63 mm lang ang width nito. Mas maliit siya dun sa 4L. Buti pa yung 4L, kumakasya na naka-straight yung battery natin, binabawasan ko lang yung dito niya, yung sa gilid, no? Napagkakasya natin kasi 70 mm yun, mga kapogi, Ito 63 mm, napakaliit pala na ito. So yun, sabi ko sa inyo, mga kapogi, no? Once na technician ka, so marami kang diskarte, no? Dapat marami kang diskarte, hindi ka naubusan. So yun, nung sinubukan ko gumamit na itong battery holder, mas lalo ka akong imposibleng kumasya. Pero dahil sa may diskarte tayo, mga kapogi, tingnan nyo, ayan, o. So another diskarte na naman yung mga kapogi. Tingnan yung hinang natin, mga kapogi. Lutong luto yan, mga kapogi, no? Tapos yung spot weld natin, no? Ano yan, kapit na kapit yung spot weld natin, no? Dahil sa bago nating spot weld na ginagamit. So shoutout dito sa bago nating spot weld. Okay. Yan yung bago nating spot weld, mga kapogi, ha? Portable na portable, no? So napakabilis makapag spot weld nito, no? Wala siyang delay, tuloy-tuloy pwede ka mag spot weld, no? Nagiinit lang yung wire niya, mag-iinit lang yung wire, pero tuloy-tuloy ka pa rin makapag spot weld. Kung ano, pwede nyo palitan to, gawin yung size 8 mm, no? Kasi 10 mm to, pwede nyo gawin 8 mm para ma-lessen yung pag-init niya. Now, tingnan nyo, ito yung build natin, mga kapogi, yung discard natin, no? Pa-diagonal na yung mga kapogi, ha? Ayan, ayan. At saka this time, mga kapogi, no? Yung wire natin, idinaanan natin sa, yung gaya ng plano ko, dinaanan natin sa loob, no? So wala na kayo nakikitang wire na dumadaan sa mga gitna nito. Dati kasi dinadaan ko yung mga wire sa gitna nito. Ayan, no? So nasa loob na siya, mga kapogi. So ito, medyo mahaba lang yung wire na nailagay ko, kaya medyo may ganyan siya, no? So kung iiksian niya, babawasan niya, walang ganyan yan, dire-diretso yung yan. Okay, nanginahin lang din kasi ako sa pagtabas ko ng wire, napahaba yung tabas, no? So yan, makikita niyo, mga kapogi, nandito na sa loob ng galing yung mga wire. Kaya kung papansin niyo, napaka-iksi na lang, no? Napaka-iksi na ng wire. Halos wireless na, mga kapogi, yan, no? Yan. So pasensya na sa glue gun ko, kasi yung glue gun kong ginagamit medyo pangit pa, yan. Kaya hindi siya maganda pang ano, no? Pero matibay na yung mga kapogi, no? Yan. So ganyan diskarte yan sa paglagay niya, mga kapogi. Yan. Ganyan na yung mga kapogi, ha? Yan. Teka lang, wait lang, mga kapogi. Wala akong tagahawak, eh. Papasok ko lang, mga kapogi. Okay. So ayan, ganyan sa mga kapogi, ha? Ayan ang build niya. Kita niyo, mga kapogi, ha? Kasyang kasya na. Tingnan niyo yung mga wire. Napakaganda ng hinang, mga kapogi. Hinang na hinang siya talaga. Tapos yung wire niya, gaya ng sabi ko, malinis na malinis. Dapat laging ganyan, mga kapogi. Pag nag-build kayo, yung wire nyo, ugaliin. Nakalimutan ko lang maglagay ng ano, ng sinigkable tube dito sa mga nickel plate ko. Lagi na lang ako may nakakalimutan na nakaraan. Nakalimutan ko itong insulator. Itong insulator. Ngayon naman, nalagyan ko ng insulator. Nakalimutan ko naman yung insulator dito sa nickel. Pero okay lang yan. Ganyan talaga, mga kapogi, pag nagmamadali. Okay. So ayan pa rin yung BMS natin, mga kapogi, no? Ang cutoff na itong cutoff voltage niya is 12.5, no? 12 volts to 12.5 cutoff na. Minsan kasi hindi ko maintindihan itong BMS na ito, eh. Iba-iba, minsan 12.5 lang cutoff na. Siguro depende sa load, mga kapogi. Okay.
So, ayan. Ay, hinang na lang natin dito yan. Mga kapogi, kasyang-kasya mga kapogi kahit baon ko. Mga kapogi, kasyang-kasya. Ayan. Oo, kasyang-kasya yan. Ayan, mga kapogi. Kaya yan, walang ano yan, kasi masikip na masikip mga kapogi. Ayan, okay ka nyo. At least ang ganda ng pagkakabuild. So yun mga kapogi, no? Gusto nyo mag-build nito, ganyan ang gawin yung diskarte mga kapogi. Ha? Huwag nung ugaliin na, ano, masanay ng hindi kayo gumagamit ng huwag nyo ugaliin na hindi gumagamit ng dumikit yung ground. Huwag nyo ugaliin kung hindi gumagamit ng ano mga kapogi. Medyo may bukol kasi ito mga kapogi, kaya hindi siya ganun kalapat eh. Kasi talagang ginagawa lang natin ng paraan mga kapogi. Pero ayan, tingnan nyo naman. Diba? Ito tape to tape lang to, galing sa binilan ko. So para pagka yung battery nyo diniliver, naka-tape pa talaga, walang gasgas. Parang brand new talaga. So yun yung another build natin sa ito 5L to mga kapogi, mas mataas to kaysa sa 4L. Mas mataas ang height nito, yung length niya same, and then yung diameter niya medyo maliit. Ang diameter nito ay ang width nito ay nasa 63 mm lang mga kapogi. Not unlike dun sa 4L, 70 mm siya. So mas maliit ang width nito. Mas masikip to mga kapogi kumpara dun sa isa sa 4L. Ewan ko lang kung ganun talagang sukat ng mga 5L nila or undersize ang sukat nitong store na nabilang ko. 230. Pa-comment na lang mga kapogi, no? So yun. Yan mga kapogi, no? Hihinang na lang yan. Okay, positive niya. Ito negative niya. So, Jay, pakikuha mo muna yung tester dun, Jay. 200. Jay, pakikuha mo na yung tester. Pasuyin mo muna yung tester, Jay. Magkano na yan, RJ? So, check natin yung voltage mga kapogi. Jay, huwag ka mo sa daanan, Jay, kasi dumadaan ako dyan. Magkano na yan? Just wag ka sa daanan. RJ! Ikaw rin, Jetro, dun ka. Nakaharap kayo sa daanan. Ikaw, Brian, dun ka. Bigyan nyo ako ng daanan. Nakaharap kayo sa daanan. So, ayan ang mga kapogi, no? 200. Ito yung 200, oh. 200, oh. Check natin yung voltage niya mga kapogi. Bye-bye. So, ayan. Bye-bye. Ayan, 12.5 mga kapogi. So, wala pang charge siya masyado. Kaya 12.5 pa lang. Okay? So, yun lang mga kapogi, no? Siguro mga cut-off nito 12.3. 12.3. Ayaw mag-cut-off ng 12.5. No? Pero, doon sa amplifier ko, ginamit ko siya 12.5 nagka-cut-off na. Okay? So, depende sa load. Ang importante lang naman dyan mga kapogi, no? Yung hindi siya totaling malobat ng mga kapogi. Invite nyo ako. So 12 volts, 11 volts, okay lang yung mga kapogi. No? Pero ito, nasa 12 volts ang cutoff na ito mga kapogi. Okay. Ngayon yung board ko, wait lang mga kapogi. Ito na pala yung board ko na ano. Nandito na pala yung board ko na ayan yung charger mga kapogi. Ito yung board natin mga kapogi, no? Ayan. Ito yung board natin na gagamitin. Kasi mali lang ako kapogi ng na-order, no? Kasi medyo mas mataas ang voltahe nito mga kapogi. Pero ganito din itong gagawin natin. So ito yung magiging charger niya, no? Ayan. Sa mga gusto magano, may idea na kayo. Ayan yung board na pang charge mga kapogi. Ito 5 volts ang input. Ang output nito is 12.6, no? Hanapin nyo. Okay. Ayan. So pwede natin ilagay ganyan para ayun. Paano ba yung orientation nito? So ito yung ground, tama. Hindi, baliktad pala. So pwedeng dito yung charge. Kaya nasa likod. Pwedeng nasa likod yung charge. Kaya lang mas maganda yung nasa. Lagay ko nakaganyan siya. So nandyan siya mga kapogi, no? Kasi yung orientation ng wire ay yung ground. Ito yung ground kasi natin Andito positive. Hindi natin pwede ganyan kasi magpalupot. Mga pogi, ugaliin nyo lagi yung wire nyo. Bawal nang naka cross.
So, kung ito yung ground mo, dito ka, ito positive mo, ganyan. Di baling nakaganyan siya mga kapogi, nakatalikod. Tapos butasan lang dito. Yun. Yung ko gusto ko tatlo ibaba. So, yung problema ko pa yung pambutas na ito kasi masyadong maliit to. No, napakaliit. Hindi ko alam kung anong gagamitin ko. Ano. Dumi pa ng kuko ko, hindi pa nakapagpalit. No, Hindi na pagdipid. ako pre-yamin ngayon eh. So, yun. Yun lang mga kapogi, no? Another tech tips na naman tayo. Ang mga, ano, kasi mga, usually talaga nakikita ko mga nagbibuild ng battery na which is talaga sabi ko napakadelikado ng ginagawa nila. Hindi sila gumagamit ng battery holder. Pinagdidikit-dikit nila yung mga battery na which is hindi tama, no? Mga kapogi. Napakadelikado no, napaka-risky ng mga kapogi. Ugaliin yung gumamit ng battery holder, no? Itong battery holder, hindi lang to nag-serve as sa holder, no? Protection din to mga kapogi. Kaya nga may allowance siya mga kapogi, no? Dinisign yan para pang, alam nila kasi mga kapogi. Pang safety yan. So, design to pang safety mga kapogi. Hindi to design pang holder lang, no? As a holder, hindi. As a safety, no? So, yung mga nagdi-DIY kasi, hindi naman sila masyadong familiar sa mga electronics, no? Sa mga electrical, no? So, hindi nila naiisip yung mga possible na mangyari dahil sa ginagawa nila, no? So, yun. Sa dami ko nakikita mga nagbibuild ng mga nagdi-DIY ng mga motorcycle battery. Never pa ako nakakita ng gumamit ng battery holder, no? Yun. So, yun. Na-upload pa nila sa YouTube. Naku po, gagayahin ng mga tao. Hindi nila alam kung gaano kadelikado yung ginagawa nila. Well, at least ngayon, meron kayong pwedeng kopyahin ng mga kapogi na kung saan talagang nasa safety standard tayo mga kapogi. Hindi naman marunong mag-pre yan eh. So, yun lang mga kapogi. Sa susunod ulit. Meron ako i-build, ano, sa susunod, 50 volts mga kapogi. 50 volts, may assembling tayong sounds. Abangan nyo yung mga kapogi, no? So, mag-build tayo ng 50 volts na battery. Bali, 14 series ng 3250, no? 14 series siya. Tsaka hindi rin ako masya. So, gagamit din tayo always yung battery holder doon, no? Ang gagamitin natin battery holder ay dalawang 2x3, no? Bali, apat na 2x3 tsaka dalawang 2x1. Dalawang 2x1. Yun yung magiging gagamitin natin ng mga plastic holder. So, yun. Only, ano, lulugiin niyo Mga ako? kapogi. Medyo maingay rito, no? Yun. Sana naintindihan niyo sinasabi ko. Sa susunod ulit, mga kapogi. Salamat. Ano yun, level